Ang Palawan, ang itinuturing na last frontier ng Pilipinas, kilala sa kanyang nagagandahang lagoons, limestone cliffs, at white sand beaches. Pero sa likod ng malaparaisong tanawin na ito, may mga tanong na unti-unting lumilitaw. Nitong nakaraang mga taon, napansin ng mga lokal ang biglang pagdami ng mga hotel at resort na pinupondohan ng mga Chinese investors. Mula sa Puerto Princesa hanggang sa mga liblib na bayan ng Bataraza at Balabac, ang mga bakod ng construction sites ay tila mabilis pang tumutubo kaysa sa mga puno sa gubat. Ngunit, bakit dito? Bakit sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, tila lalong naging agresibo ang China sa pagbuhos ng milyon-milyong pera sa ating turismo? Nagkataon lang ba? O meron talagang lihim na plano sa likod ng mga hotel na ito? O baka naman, ang mga hotel na ito ay hindi lamang para sa mga turista, kundi para sa isang mas malalim na layunin? Bago po natin sagutin ang mga tanong na iyan, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po iyang napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Hindi natin maitatanggi, ang Palawan ay isang investment magnet. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang industriya ng konstruksyon sa Palawan ay umangat ng mahigit 20% nitong 2024 hanggang 2025 at malaking bahagi nito ay mula sa dayuhang puhunan. Sa mga bayan ng Bataraza at Balabac, halimbawa, mga lugar na dati ay tahimik at halos hindi kilala sa mass tourism. Ngunit ngayon, may mga proposal para sa malalaking condotel at resort complexes. Ayon sa ilang developer, malinaw ang business case sa likod ng mga proyektong ito. Patuloy na lumalaki ang middle class sa China. Kasabay nito, ang pagdami ng mga Chinese nationals na naglalakbay palabas ng kanilang bansa para sa turismo. Sa ganitong konteksto, nakikita ang Palawan bilang isang praktikal at kaakit-akit na destinasyon, mas malapit kumpara sa ibang bahagi ng Southeast Asia at may reputasyon bilang world-class tropical getaway. Sa ilalim ng tinatawag na China Plus One strategy, isang diversification move ng maraming Chinese companies, may mga negosyong naghahanap ng expansion sites sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Mahalagang tandaan, hindi iligal ang foreign ownership sa maraming tourism projects kung ito ay sumusunod sa Philippine investment laws. Sa puntong ito, may mga local officials na nagsasabing ang mga proyektong ito ay nagbibigay ng trabaho, nagpapataas ng local tax revenue at nagpapasigla ng regional development. Sa madaling salita, sa economic perspective, may malinaw na benepisyo. Pero, habang tinatanggap ng Pilipinas ang dolyar at yuan, isang mabigat na tanong ang nananatili. Saan nga ba papunta ang lahat ng ito? Ngayon, tingnan ang mapa. Ang southern tip ng Palawan, lalo na ang Balabac, ay isa sa pinakamalapit na Philippine land masses sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ang isla ring ito ang staging ground ng maraming maritime patrols ng Pilipinas. Sa Puerto Princesa, matatagpuan ang mahahalagang military installations ng Armed Forces of the Philippines. Dito rin nakabase ang ilang assets ng Philippine Coast Guard na nag-ooperate sa mga mission patungong Ayungin Shoal. Dahil dito, tinawag ng ilang defense analysts ang Palawan bilang isang unsinkable aircraft carrier. Ibig sabihin, kahit walang malaking barko, ang isla mismo ay isang strategic platform. At dito nagiging mas seryoso ang usapan. Kung may malinaw na strategic value ang isang lokasyon, natural lamang na masuri ng mas mabuti ang anumang malalaking proyektong pinupunduhan ng dayuhang kapital, lalo na kung malapit ito sa sensitibong military at maritime zones. Hindi ito usapin ng lahi o nasyonalidad. Ito ay usapin ng strategic risk assessment at long-term national security planning. Enero 2025 nang magulantang ang bansa, 5 Chinese nationals ang inaresto sa Palawan at Maynila dahil sa hinala ng espionage o pag-iispiya.
Ang nakakanginig ng balahibo, nagpanggap silang mga Taiwanese tourists. At least 5 Chinese nationals were arrested for suspected espionage in Palawan. The National Bureau of Investigation said the suspects posed as Taiwanese tourists, and authorities believe that they are linked to the Chinese national earlier arrested in Makati. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang mga turistang ito ay nahuling kumukuha ng video sa mga barko ng Philippine Coast Guard at naglalagay ng mga CCTV camera na nakatutok sa dagat. Gumamit din sila ng mga high-tech na drone para silipin ang mga naval at air bases sa Palawan. Mismong si Presidente Bongbong Marcos ay nagpahayag ng pagkabahala. Tinawag silang sleeper agents, mga individual na matagal nang naninirahan sa bansa at maaaring naghihintay lamang ng pagkakataon upang makakuha ng sensitibong impormasyon. Ngunit mahalagang linawin, walang opisyal na pahayag na nagsasabing ginamit ang mga resort o hotel bilang surveillance hubs. Wala ring dokumentong nag-uugnay sa mga hotel projects sa mga kasong ito. Ang espionage ay hiwalay na kaso, ngunit ipinapakita nito na may aktibong intelligence contest sa rehiyon. Sa madaling salita, hindi ito direktang ebidensya laban sa anumang tourism investment. Ngunit ipinapakita nito ang mas malawak na konteksto. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng barko at isla. Ito rin ay larangan ng impormasyon, surveillance, at strategic positioning. Sa larangan ng national security, ang tanong ay hindi lamang kung may ebidensya ngayon. Ang tanong ay kung may potensyal na vulnerability sa hinaharap. At sa isang probinsyang kasing lapit ng Palawan sa maritime flashpoints, ang anumang vulnerability ay seryosong tinitingnan. Noong Marso 2025, kumalat sa ilang Chinese social media platforms tulad ng Weibo at Red Note ang isang nakakabahalang claim. Sinasabi ng ilang posts doon na ang Palawan ay pag-aari di umano ng China noong unang panahon. Tinawag nila ang Palawan na Zhenghe Island, hango sa pangalan ng tanyag na Chinese explorer na si Zheng He noong 1300s. Ayon sa kanila, dapat daw ibalik ang Palawan sa China dahil sila raw ang unang nakadiskubre nito. Agad itong pinabulaanan ng National Historical Commission of the Philippines. Ayon sa NHCP, absurd at fabrication ang kwentong ito. Walang ebidensya na nagkaroon ng permanenteng Chinese settlement sa Palawan. Ang totoo, mahigit 50,000 years nang tinitirhan ng mga Pilipino ang Palawan. Gayunpaman, dapat din nating bigyang diin. Ang mga claim na ito ay nagmula sa mga social media posts at hindi ito opisyal na posisyon ng pamahalaan ng China. Ngunit sa modern geopolitics, ang tinatawag na information warfare ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya. Kapag paulit-ulit na lumalabas ang isang narrative online, maaari itong makaapekto sa public perception. Ayon sa ilang eksperto, ang mga fabricated o gawa-gawang kasaysayan ay maaari umanong gamitin ng China upang bigyang katwiran ang kanilang presensya at ang pagtatayo nila ng mga infrastruktura sa West Philippine Sea. Kung mapapaniwala nila ang kanilang mga mamamayan na kanila ang Palawan, mas madaling suportahan ang anumang agresyong militar sa hinaharap. Dahil sa geopolitics, ang perception ay kapangyarihan. Sa ngayon, walang opisyal na ebidensya na ang mga hotel sa Palawan ay bahagi ng anumang covert military operation. Walang dokumentong nagpapakita ng direktang link sa espionage activity. Ngunit, may mga legitimate security questions na hindi dapat balewalain. Ang hamon para sa Pilipinas ay hindi paranoia at hindi rin blind optimism. Ang tunay na hamon ay balanse. Paano tatanggapin ng Pilipinas ang investment nang hindi isinusugal ang soberanya nito? Paano mapapaunlad ang turismo nang hindi nagiging vulnerable ang seguridad at strategic flank ng bansa? Sa huli, ang Palawan ay higit pa sa destinasyon. Ito ay simbolo kung paano haharapin ng Pilipinas ang isang bagong panahon ng geopolitical competition. Hindi lahat ng hotel ay may lihim na plano. Pero sa isang rehiyong puno ng tensyon, ang pagiging mapagmatsyag
ay hindi takot. Ito ay responsibilidad. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na turismo lang ang dahilan sa likod ng pagdami ng mga Chinese hotel at resort sa Palawan? O mas naniniwala ka na panakipbutas lamang ito para sa mas malalim na layunin ng China? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanting balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.